Bayan Center. Boarding to Zamboanga. Now boarding to Zamboanga. So, airplane. And an airplane. Sakay na si Daddy sa airplane. Bye-bye. Zamboanga. Go Zamboanga. After 9 years, finally nakauwi rin sa Zamboanga. Alright. Finally, nakauwi na ng Zamboanga after 9 years. My goodness guys. Ito yung pinsan ko, si JM. At maraming salamat sa kanya at sinundo niya ako dito. And yung event natin maybe dito sa Garden Orchid Hotel mismo sa Maine. Yan, dyan. Matagal-tagal na rin ako din nakauwi na sa Zamboanga, so masyadong marami na rin pagbabago dito. At ayan. Punta muna kami ng SM. At pagkatapos na sa SM, kakain muna kami doon, no? At siyempre, kakabukas lang ng SM dito sa Zamboanga, so titingnan natin, bibisitahin natin. Let's go! Play ngayon SM Gatsain, SM Zamboanga. Finally, Chennai SM Zamboanga, oh. Kay SM Zamboanga. Parang ano, kasing laki lang siya ng ano, ng SM Bacoor, SM Bataan. Para subiagat yo kinako no Skyway daw del Zamboanga. Mira takimoto de largo me. Hindi man para bisya no, pero curiosamente estamos de liga. Wala ding, largo gat galit amin. Oh, nakadama sa subio, mira po se. Ana. Klaro ya to. Agoy. Santa Cruz ya Subi. Santa Cruz Market. Santa Cruz ya Subi. Santa Cruz lang tamin kita abaha. Aroy, Skyway. Ana, Real. Asen sa yo pagi mo doon sa Zamboanga. All right. Kamujo ka tamin kili Jollibee. Antes este camino aquí, kami na lang yun sa King. Estaba yan na coffee mix. Hasta yan na casa. May pamasahe. Singareal experience aquí. May Coca-Cola. Grande agad ang experience, ha? Kawakambia.
Zamboanga. Now entering Tetuan. Tama ba? Tetuan ba? Ito na highway. Tetuan Highway. Oh. Alam nyo ba guys, inilalakad ko lang to hanggang papunta sa bahay namin, galing doon sa tinatrabaho doon sa Coffee Mix noon. At eto dito. Dito na ako ulit sa Zamboanga. Pwede ako masakyan. Shortcut. Memorize lang yung syempre El Camino, pero kailan lang takapaka mucho ya cambia tsura. May kaso na natin. Oo, kasa. Ano ya? Kasi pilit-pilit ya, dikit-dikit ya. Oo. Tingnan lagi yun. Otra bin niya. Ito, Iglesia ni Cristo. Going to Uro Subdivision. Subdivision ba yun or ano lang? Tawag dyan compound. Pagkita ron. Tampagita Road. Dito ako lagi nagbabike. Nung bata ako, iniikot ko buong Putik, buong Giwan, Tetuan, hanggang sa nag-tricycle driver. Jeepney driver lang, hindi ko napasok. Tricycle driver lang. Ay, papasok, malapit na tayo guys. Papasok doon sa subdivision. At yan ako lumaki. Yan ang tindahan ni Eddie. Ano ba si apelido ni Eddie? Yan tindahan na ni Eddie. Wala na. Ay, salida. Tapos anay ko. Vivo pa bagali si Tabende Pastil ali oh. Bueno pa kailan survive. Echenda di Eddie ang close ya. Sera, bang sabi. Uro Subdivision going down. Pingin ng baha. Laging baha hanggang Baywang. Takyo, kanto sa'yo. Oo. Arriba. Hanggang Baywang ang baha. Lumbo ka tingin. Okay. Oh, saraw kailan yan no? Saraw yan kasi. Lumbo sikat yun. Singarial. Chene galik kaso danaw titi antes oh. Por eso tan lumos ya. Mucho yat casa. Mucho casa, allá dentro mga sila. Puro casa galing siki. Iba na dito tulad dati. Marami ng bahay kaya pala ano.
lubog na sa tubig. Ay, mga kababata ako dito. Yan. Mga memories. Multipurpose. Maraming hanggang buhay pa. Multipurpose. Let's go. Ito na tayo sa Uro. Hindi lang gabo yung trago, no? Basta lang gabo. Pwede ba? Eh, backing? Ya, pwede ba buki entra? Ayan, pinsan ko, nagasundo sa akin. Ayan. Aki ha, pwede ka mang backing kyo. May mahal ka nila na pa. Nabanban. Kasi iba kasa di baban ko. Kasi ano? Oo. Hindi, ang kuno ani tiki. Baba ng Colman eh. Ano yung maya? Oto kaya. Kaya. Ay, bendea sila. Aso sila hunto. Ah, mucho gadili kikasa. Oh, antes danaw-danaw lang teki. Kapanya pa kami. Oo. Di ba sa balsa pa? Alright. Dito na kami sa bahay namin, sa lumang bahay. Bahay ng tatay nanay ko noon. Dito kami lumaki. Yan na. Ito kaya finally, nakauwi na ako dito. Dito ako lumaki sa bahay na to. Yan, medyo makalat na siya. Yan, dito kami lumaki. Ay, tutoy. Yung mga alaga ng kapatid ko, ayan, mga tuta, mga dogs. Ayan, mga doggies. Ayan, lumang tindahan ni mama. Wala na rin ano. Ito yung bahay namin. Dati naliligo. Ayan, dyan. Ah, dami ng bahay. Assemble na kami, guys. Our mentor, Master D. And the future IBs. Sambuanga Group. Good ba? Negative ba? Magulo. Yan, gusto ko na mag-girl eh. Kung pataba, siguro hindi Marawi din. So kung halimbawa naka-point 10 ka, kapag na-hit yung stop loss mo, ang loss mo is 50 cents. Pero kung mag-take profit 1 ka, nakuha mo na agad yung 25 cents. Kapag na-take profit 2, na hindi yung take profit 2, Good morning, guys. This is it. May 23, the Vantage Global event. At dito ako ngayon sa kwarto. Gagasing ko lang. Kwarto daw. Mumbai. And I'm here. May gising na yung mother ko. At yung aking mga kaiha. Si Access din. Matutulog. Tapos matulog. Dahil kahapon. Galing din tayo sa pag-orient
Natin mga IB kagahapon. Doon po sa Garden Orchard. CR. Umuulan. Papamat lang kami. Ang text ka na pang sinilip. Ang ilang pasar ko nila yung anda. Sa street at ulan. Pag-workings. Kain. Ito mga doggy. Huling glimpse sa lumang bahay. Ako po, umuulan. Sa lumang tindahan. Masyadong makalat na. Ako ba dito sa palig ko? Ito yung garden dati ni Mama. Fish pond. Dito ako madalas. Kasi naman may apartment na maliliit. Ang mga dogs. Dito ako madalas. Taas. Ito. Pangit lang. Ulan pa. Ayan. Sana minto ang ulan.
This is B-Boy. Axel. Look at that. He is drawing. It's level 1, Then, level 2, and then, level 3, and then. level 4. Wow! Alam mo sa sales kasi may warning talaga. Lagi tayong warning, even night. Kasi tuloy-tuloy yan. Parang opportunity. Whether gabi o naman ang oras yan. Okay. Now, before I start, let me introduce myself to you. I'm Edgar Sanchez. I'm a branch Pangalawa, risk management. Pangatlo, ito kalaban ng lahat ng traders to. Psychology. Yan ang kalaban ng traders. It's between you versus you. Kasi bakit? Andiyan yung nagmumurmur sa buying and selling. Ano yung signal ng buying and selling? Siyempre, price, action, candlestick, pattern. Ito sa mga nagtitrade na, madalas nyo itong makita. Pero, itong price action candlestick pattern na to, kapag nasa tamang lugar, yes, walang holy grail na technical analysis or strategy. May stop loss pa rin kayo dito. Pero for me, sa paggamit ko nito, mas lamang ang panalo ko dito kesa sa SL. Mas lamang. So, excited? Yes. Kasi ba malaman kung ano yung price action candlestick pattern natin? Yes. Ikaw ba makikita? Gusto mo makita? Yeah. Yan sinasabi ko eh. Ayan na yun. Sige ba, next ko. Tsutsumi. This is a Japanese word na kung saan ginawa ni Monishi Hisoma. He's a legendary trader na Japanese na kung saan pinag-aralan niya yung behavior ng bawat candlestick. Tsutsumi or bullish or bearish engulfing. So pag bullish engulfing, red candle followed by green candle equals bingo. Joke lang. So red candle followed by green candle pero ininggal niya or tinaasan niya yung body at yung wick ng red candlestick. That is a bullish engulfing. Ang explanation niya, buyer are stepping in, kinokontrol na nila yung market, sabi ng mga institution, ready na kaming mag-buy. Ito yung logic niya. Bearish engulfing, bullish candle, followed by red candle, equals SL. Hindi, joke. Equals bearish engulfing. Kasi nakabay ka pala tapos nag-bearish engulfing. SL ka talaga. So, di ba? So, ngayon, bullish engulfing followed by bearish bullish candle followed by bearish candle. This is a bearish engulfing. Kasi bakit din nyo guys, bullish. Kaya dito talaga magsisimula yan, dito talaga. So, mali yung mali yung drawing ko dito. Pwede na lang magsisimula yan. In-engulf niya yung green candle. Ibig sabihin, yung mga institution, nagtitake profit na sila at nagpe-place na rin sila na selling position. So, kinokontrol na ng sellers yung market.
Huwag natin yung palalimit pa ng palalimit, basta nag-take profit na sila. Diba? Gusto nila lang mag-sell, gusto nila lang tumita ng true selling na. So this is the bearish engulfing. So pansinin nyo dito, this is my support. I have a bullish engulfing. Ano nangyari? Umangat. This is my resistance. And this is a bearish engulfing. Ano nangyari? Bumaba. Next one. Tonkatsu or pin bar. Ito favorite ko to. Alam mo yan, brother Lisan. Ito, favorite natin ito. Pin bar. So, kung papansin ninyo, may body. Ang haba ng wick. O kahit hanggang dito lang yan. This is a pin bar. Ibig sabihin, nag-open yung price dito. Dito siya nag-open. Tapos lumangat. Tapos pumasok yung sellers. Binababa niya ng binababa. Ay, Back. yan. Binababa niya ng binababa. Pero dahil na nasa tamang level ka, anong nangyari? Boom! Umangat. Very deep. Natapos siya as bullish Pin bar. or ibig sabihin, nireject niya yung pagbaba. Nireject niya yung sellers. Rejected ang sellers. Regardless kung nakita nyo to sa ilalim ng support, regardless kahit pula yan o green yan, walang problema doon. Kasi for me, this is a clear rejection sa support. Ibig sabihin, ayaw ni buyers pa mag-sell. Bibili pa kami, mamaya ka na. So this is a clear rejection. Let's see, this is my support. Pagkatama dito, nag-form siya ng pin bar, what happened? Kumangat sa market. Kasi may rejection na siya. At nasa support na siya. Nasa key level support mo na siya. This is a go signal for buying SL, DP1, DP2. 1:1 risk to reward ratio. Mama, explain ko sa inyo yan. 1:1 risk to reward ratio. Kasi napaka-importante niya. Next one. Naga-reboshi or inverted pin bar. So, same logic. In regardless kung anong kulay ito, green yan or red yan, wala tayong problema doon. But this week tells a story na ayaw pa mag-buy ulit ni market. Kasi kung titignan nyo, nasa resistance pala siya. Andun pala siya sa resistance. So, ang sabi ni buyers, bibili na kami. Ang sabi ni sellers, mag-take profit muna kami. Magsisell muna kami. And then, boom! Bumaba. Next one. Doji. Familiar? Doji. Si Doji, walang malakas, walang mahina. Parehang silang hindi nanalo. Buyers and sellers. Buyers and sellers, walang nanalo. Walang nanalo. So, regardless kung anong kulay yan. Pero kung makikita mo yan sa support and sa resistance, this is a buying signal for me kapag nasa key level support ko to. Kapag nasa key level resistance ko to, this is a selling for me. Entry na to. Kapag nakita ka ng bullish engulfing, usually sa bullish engulfing titingnan ko lang. Pag nakita ka ng bullish engulfing, the usual yan na pupullback pa yan. 75 to 50% bago siya umangat. May retracement pa yan. Kaya favorite ko yung doji, tsaka yung pin bar. Kasi, once rejected yon, entry ka, may pullback yan sa galing lang, nagdidiretso na yan. Pero ngayon kasi ginagawa ni Gold, baliw talaga.
As in na, pakabalik nito kasi ang initrade ko po talaga is next USD. Kaya yung tinanong sa akin ni Coach Edgar na, ano yun sir? SAR? Hindi ko po talaga alam yun kasi I focus on one pair. I focus my strategy sa isang pair lang. Kasi ayokong guluhin yung utak ko na mag-aaral ako ng iba't ibang pairs, i-trade ko iba't ibang pairs. Iba-iba kasi yung behavior niya. Iba-iba yung kung paano gumalaw. Yes. So, since na-master ko na yung one pair ko, na-master ko na yung strategy ko, ay kumikita naman ako dito, Stay put now. tuloy ko lang. True. So, this is the Doji. Next month. Risk management. Mamaya tayo sa chart ko. Napakita ko sa inyo mamaya yung last week ko na trade kung paano ako nag-entry. Risk management. May kilala ko dito talaga minsan hindi naglalagay ng stop loss. Nakatawa siya, oh. Natatawa talaga siya. Natatawa siya. Pero alam niyo ba, itong stop loss na to ang magsasalba ng funds nyo. Ito yung magsasalba ng funds nyo. Kasi without this, pwedeng ma-burn yung account nyo, yung capital nyo. Hindi yan nilagay dyan, hindi yan design dyan, para iusog mo. One, respect your stop loss. Pag na-SLE ka, mas maliit na loss, mas madaling i-recover plus profit. Plus profit. So that's the risk management. Huwag kayong hindi maglalagay ng SL. Eh may mga biruan nga kami na traders. Kung ayaw mo ma-SL, huwag kang mag-SL. Sunog ka nga lang. Diba? So, ganyan yung logic nga. Next one. Risk to reward ratio. Let's say, nakita akong PMAR, nag-entry ako, naglagay ako stop loss, ang stop loss ko is 50 pips. Naka 0.01 ako, that's $1 per 10 pips. Kung 50 pips ang SL ko, that would be $5 ang SL ko. Second next month. That would be $5 ang SL ko. Pero ang reward ko is 100 pips. So kung matalo ako ng $5 lang. Pero kung mag-take profit ako, $10. Let's say ganito. Nag-trade ako ng 10 trade kasi sa isang linggo. I trade 10 trades sa isang linggo. Na-stop loss ako ng 4. Ang stop loss ko is 50 pips. So that's $5. Nanalo ako ng 6. Nag-take profit ako ng 6. That's $10. 4 times 5 is 20. 6 times 10 is 60. Minus 20. Sa isang linggo, kumita ako ng 40 USD. Sa isang linggo, kumita ako ng 40 USD. E paano kung 2 araw lang ng 10 trades mo? Sa 2 araw mo, nag-profit ka ng 40 USD. Eh ngayon, taas ng dollar ngayon. 60 na ba? 60. 61. Diba? May point pa. My point. Alam na alam, mag-trade talaga si Leo. 61. 61 point something. O di ba may point pa? Sige na. Alam na alam yung point. Di ba? Trader talaga ito si Leo. So 61 USD. 61 USD. 61 pesos no per 1 USD. So yun yung pwede mo mag-gain kapag sinunod mo yung rules mo. Ito ang kailangan nyo. Sige ma'am, next po. Ayan yung sinabi ko kanina. Sige ma'am, next po. Tatanda tayo dyan. Ay, this is my life trade. Kasi walang market ngayon, walang gold ngayon, close market. So kahit mag-live trading tayo dito, wala. Pero mamaya, kung i-open ko yung i-open ko yung chart ko para explain ko sa isa-isa to. This is my key level resistance.
Ano to? Doji. Doji. This is a doji. I place myself, targeting 1:1, 1:2. I take my profit. Saan ba ako nag-entry? Mayroon na akong resistance, dati itong support, ginawa niya resistance. So nag-fade breakout, nagkaroon dito na pin bar. After the pin bar, nag-place ako ng sell. Stop loss ko dito, targeting 1:2. What happened? Full TP. I take my full TP. TP. Full TP hit. Tapos nasayaw ka gano'n. Pag nagtitiktok ka. So, next. Sige ma'am. Dito, another pin bar. Kaya di ba sabi ko sa inyo, favorite ko yung pin bar. Rejection kasi yan. This is a clear rejection. What happened? Full TP. Time frame. Full TP. 15 minutes. Full TP. 5 minutes. And then ito, another. Doji. Full TP. Kasi bakit? I plan my support and resistance. Basic. Diba sir? Thank you sa pagpunta. Salamat sa promise. So, basic. Sobrang basic. Ito yung pambahay ko. Pambahay ko lang to. Eh, paano pa yung iba? Diba? So, ayan fundamentals naman. Fundamentals, ito, addition ko lang sa inyo to, yung fundamentals. Punta na kayo ng forexfactory.com. Kapag halimbawa may news, stay out. Hindi nyo kayang labanan yung news. Unless kung nakapasok kayo sa ilalim, sobrang na-hold kayo sa ilalim, malalim na malalim. Kung 5,000 pips yan, okay lang. Labanan nyo yung news. Pero pag may news, lalo sa mga newbies, I advise, punta kayo sa forexfactory.com, may filter doon, tanggalin nyo yung mga folder na hindi red folder, uncheck nyo lang yun, itira nyo yung red folder, and then apply. Makikita nyo, Philippine time yun. Kung ano yung oras ng Pilipinas, yung makikita nyo na oras ng high impact news. May countdown yun. 5 minutes, tapos naka-countdown yun. Kung halimbawa profitable profit ka na, nagpi-play out na yung yung entry mo, pero may high impact news, I advise ako highly advise, stay out. Gusto ko kayong protektahan kasi mahal ko kayo. Joke lang. Totoo naman. So, stay out sa news. Sige ma'am, next po. So, this is another pin bar. Gusto ko lang ituro sa inyo. Ito regardless ng color. Green candle yan. Pero rejected. Ano nangyari? Bumaba. This is a bullish pin bar. Ano nangyari? Bumaba. Diba? So, naghahanap ako ng bullish ng gabi. Ito, Doji. Doji. Di ba nag-drawing ako ng trend line ko? Diagonal. Nag-drawing din ako ng support ko. Pagkatama niyo sa support ko, a clear rejection happens. Nag-doji siya, and then boom! Lipat. Kasi bakit? Meron ka na nito, meron ka na nito, meron ka na nito, meron ka na nito. Kinonfirm nito. This is the strategy na kailangan nyo. Backtest it. 100 times, 500 times. Kapag na-master mo na yung one strategy mo, that's the time profit will follow. Kaya follow nyo na kami, Tech Fund, para at least mabigay namin sa inyo yung free webinars, and free learnings, free tutorial, free mentoring. Ibibigay namin sa inyo lahat yan. Sige ma'am, next po. Trading psychology. Dito tayo sira. Actually, may mga nakausap ako sa inyo. Kailangan talaga ng bumbero. Kailangan ng bumbero. Kasi why? Why not to be ba? Kailangan ng bumbero kasi bakit nasunog? Because of this. Sige ma'am, next po.
Hello, hello. Hello, sound check. Hey, sound check. So, trading psychology. Number 1, this is the proper mindset na dapat yung malaman. Focus on learning first. Bakit nyo habulin yung profit? Huwag nyo habulin na yung $100 nyo, $200 nyo, magiging $5,000 agad. In one snap. Walang ganun. Walang ganun. Pwede siguro yun sa bingo, sa scatter, sino nagagano'n? Sa meron mo wala. Pero dito po wala. You really have to learn first. Focus on learning from next po. Accept that losses are normal. Kaya po tayo may stop loss to protect your capital. Ngayon, kung aalisin mo yan, walang mangyayari. And magre-reverse trade ka. Marami akong nakausap dito, mga nag-trade na, pero medyo nag-fail. This is best because of this. Losses, always remember losses are temporary. Sa trading, kahit sa totoong buhay, losses are temporary. Magiging permanent lang yan kapag nag-quit ka. Kaya ako talaga, promise nung ako kasi walang nagtuturo sa akin yun, inaral ko lang talaga siya mag-isa. Hanggang sa may nakilala ako, nagturo sa akin. So kailangan talaga natin ng mentor. Kailangan natin talaga ng mentor kung gusto natin talaga mas mag-grow. Kasi nung nag-aaral ako, nung ako lang mag-isa, wala akong pinatanong ako di sarili ko. Hindi ko alam na iimo na pala ako. I lose $20,000. And that's my tuition fee. Hanggang sa nakilala ko, yung mga mentors ko, and then that $20,000 bumalik sa akin maraming times. Sobra pa. Kasi bakit? Nag-focus ako sa learning, inaccept ko na yung losses ko, hindi ko na siya inisip kasi minsan dito tayo, pag na-stop loss ka, hanggang panaginip po, na-stop loss pa rin yung iniisip mo eh. Di ba? Pag ang paghulat ko, ay, stop loss pa lang ako. Nakakabi ka. Kita mo sa kape mo, parang may S dito. Di ba? Parang nasa stop loss yung kape. Di ba? Pero accept it. Promise, accept it. Kailangan yun. Because the market will humble you down. Kagaya ng ginawa sa akin, pinalo ako eh, nagupit ako eh. Nanggigil ako eh. Oo, nanggigil ako, sobra, gigil. Which is mali. So next one. Stop over trading. Nag-profit ka na ng 3 entry. Humihirit ka pa. Naka $1,500 ka na. Gusto ko maging $2,000 to kasi ang galing ko na. Diba? Imagine mo yung pera mo, $500 lang, pero naging $1,500. Ang galing ko na. Sa kang $500 ulit. Ang nangyari sa'yo, na-stop loss ka. Dahil sa pride mo, ay nangyari, ay, stop loss ako, $50. Ay, di ako papayag. Di ako papayag. 1.5 na yun eh. Tapos magiging 1.450. Di ako papayag. Isang entry lang yan. Boom! Hanggang yung entry mo, ilan na? 20 na. Tapos yung profit mo, wala na. And then, ano nangyari? Nag-drawdown ka pa. So, pinalo ka ni market. Tapos kinabukasan, nag-clean ka na maayos, sinunod mo yung rules mo, nabawi mo ulit. Nabawi mo ulit. Always follow your rules. Next one. Control emotion. Eto guys summarize ko lang. Huwag kayong mag-entry na gamit ang emotion nyo. Huwag. Gamitin nyo yung technical analysis nyo. Gamitin nyo yung basis nyo. Huwag ang emotion. Huwag. Been there, done that. Kung ayaw nyo matulog sa akin, nasisimula ako, pwede nyo palampasan yun. Kasi, andito kami, yung trading journey nyo, kasama nyo kami. Medyo kapag may makulit, talagang sinasaway lang talaga namin, pinagsasabihan talaga namin, makinig po kayo.
huwag niyong sirain ang buhay niyo. So, wag. Diba? Masisira ang buhay mo. Wag. So, huwag kayong mag-envy na gamit ng emotion. Kasi pag ginawa niyo yan, mas lalong dadami ang emotion mo. Baka mamaya sasabi ka na lang, umiiyak ka na. Sabi ko kasi, hindi na ako magtutuloy. Parang kasi na the market is not against you. Hindi against sa'yo sa market. Nagiging emotional ka na. Hindi mo sinusunod yung rules mo. Set your rules. Ikaw gumawa niyan eh. Dapat kailangan mo i-break. Rules is rules. Journal. Gumawa kayo ng journal. Kung bakit ka natalo, ano yung trend ni market, sulat mo. Ano yung naging confirmation mo, sulat mo. Pag natalo, pag na-stop loss, sulat mo. And then, go back to basic. Aral ka ulit, basahin mo ulit. Tignan mo kung ano yung na-miss out mo. Pag nakita mo kung ano yung na-miss out mo, and then, kapag halimbawa na-review mo ulit, go back to trading. Pag na-stop loss, lakad-lakad. Jogging. Diba? Ito yun. Maglaro ka ng ML. Diba? O kung ano man yung gusto mong gawin. Basta medyo i-ano mo muna. Kalma mo muna. So, stop. Mag-entry na gamit ng emotion. Next one. Respect risk management. Ito. Huwag naman kayong di maglalagay ng SL na gaya na sinabi ko. Huwag talaga. Respect nyo lang kasi ginawa yan, stop loss na yan, hindi para i-move. Calculated mo yan eh. Kinalculate mo yan. Yung entry na yan, confident ka, ma-SL man siya o mag-take profit yan, okay lang sa'yo. Kasi bakit? Next entry ko, madali ko lang recover at magpa-profit ako. So next one. Sige ma'am, next po. Ito may share na ako sa inyo. As a coach kasi, meron ako, nagla-live ako sa TikTok, nagla-live selling ako doon, tapos ding. Screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, screenshot, 1, 2, 3, thank you sa admin ko. Then, nagla-live reading po ako sa TikTok. May nag-PM sa akin, sabi niya, Sir patawag sa akin. Gusto ko pong matutong mag-trading. Sabi ko, sige, bigay mo sa akin yung link ng messenger mo, mag-usap. Kaya tumagit din, baliktad mo. Going back to Manila. Arrival, Manila. Touchdown sa Manila na. Going home to Bataan. Lunch muna tayo doon sa Tambayan. Tambayan muna tayo diretso. Magla-lunch na ako ng gutom na eh. Chowking muna tayo dito sa loob ng terminal. Tambayan. Sabi ko sige, silabas mo pag ano. Tambayan, chowking muna tayo.
Ayan, dito tayo sa Tambayan. At iba pa. Tambayan muna. Chowking. Ano yung Chowking? Ano sa taas? Ayan, Tambayan. Chowking of your foods, street foods. Las Boss Coffee. Chowking tayo, Chowking. Kakain na tayo. Pag-irin. Hanapin natin yung Chowking dito sa second floor. Chowking tayo. Ito, sa Chowking. Angel's Pizza. Bread Talk. There you go, Chowking. Chowking muna tayo. House or KFC. My favorite, Chowking. Kumana tayo guys. So mamaya na guys. Tapos ko kumain. See you again. Chowking muna tayo.